Ano ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Nandyan yung bakit napakaraming krisis ngayon. Nandyan yung paano ba makaalis sa mga krisis sa buhay natin. Saan ako maaaring lumapit? No? Ano ang kahinatnan ng buhay ko? Ikaw ba ay naghahanap ng matatag na sandigan sa panahon ng krisis at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin? Sa umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag kang aalis. Ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang focus ng program natin ngayon ay faith in times of crisis, no? Yung pananampalataya sa panahon ng krisis. Ang pangunahing teksto natin ngayon ay makikita natin sa Isaiah 41:10. Ito ang sabi, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand." Napakaganda na itong teksto na ito na ating pong pangunahing teksto. Sabi dito, huwag daw po tayong matakot. Sapagkat ang ating Panginoon ay sumasa atin. Huwag daw po tayong manlulupaypay sapagkat siya ang ating Diyos. Ano daw po yung gagawin sa atin ng ating Panginoon? Tayo po ay palalakasin. Tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon. Ano pa? Tayo daw po ay itataguyod ng ating Panginoon ng kanyang matuwid na kanang kamay. O kanyang matuwid na kamay. Siya po ay talagang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga, kung tayo man ay humaharap sa krisis, sinabi sa atin dito, huwag daw po tayong matakot. Ikaw ba ay humaharap sa krisis? Huwag kang matakot. Ikaw ba ay humaharap sa problema? Huwag kang matakot. Sapagkat ang ating Panginoon ay sumasa atin. Katulad ng ating pong mga kinagisnan ginagawa ay meron tayong acronym ngayon. No? Ang ating acronym ay HOPE. No, para maalala natin ng mabilisan o madalian yung ating mga puntos. Pero tayong apat. So yung HOPE ay may 4 na puntos. Yung una, H, O, P, E. Ayan po yung letters na ating pong pagtutuunan. Pansin, una yung hold. H, hold. Yung sunod ay O, obey. P, pray. And E, endure. Okay? So, naalala po natin, isulat po natin sa ating mga notebook. Yan. Ang ating pong acronym, HOPE. So, dun muna tayo sa H. Ano daw po yung H? Hold on to God's promises. No? Panghawakan daw po natin, mga kaibigan, ang mga pangako ng Diyos. Sa panahon po nang tayo po ay nagigipit, no? Ang pananampalataya ay nangangahulugan ng pagkapit natin sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos. Kapag tayo daw po ay pananampalataya, mga kapatid, sa presence ng ating Panginoon, nakakatiyak tayo na yung kanyang banal na salita, yung kanyang presensya, yung paglalaan niya sa atin ng pangailangan at yung kanyang proteksyon ay mararanasan natin. No? So, hold on to God's promises. Ang pangako ng ating Panginoon, hindi po ito napapako. Ito po ay mga nangyayari. Kapag siya ang nangako, ito po ay ginagawa ng ating Panginoon. So, sa Hebrews 10:23, no, ito po ay mababasa natin. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Napakaganda po na pangako sa atin ng ating Panginoon na atin daw pong panghawakan. Ano daw ang nating papanghawakan? Yung mga hindi natitinag na pag-asa na pinahiyag sa atin ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat siya mismo na nangako, siya po ay tapat. He who has promised is faithful.
Hindi katulad po ng mga tao na kilala natin o mga tao na naririnig po natin. Sila po ay nangangako pero hindi naman natutuloy ang mga ginagawa nila. No? Mayroon tayong saying dito sa mundo na promises are made to be broken. No? Hindi po yun dapat ang mga mangyayari sa mga Kristiyano. Lalong-lalo na, wag po nating paniwalaan na kapag ang ating Panginoon ay nagsabi ay hindi ito nangyayari. Sapagkat lahat ng sinabi ng ating Panginoon, ito po ay mga nangyayari. Kaya naman, no, wag po nating pagtuunan ng pansin ang mga sinasabi ng kaaway, kundi tayo ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Sa 2 Corinthians 1:20, ito po ang sabi, "For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen to the glory of God through us." Ang pangako ng ating Panginoon. Lahat po ng pangako ay yes, no? Sa kanyang kalooban para daw po sa ikaluluwalhati ng Diyos, no? Sa magigitan natin, tayo ay tumatanggap ng mga pangako ng ating Panginoon. Siya mismo ay nagbibigay sa atin. Kaya wag po kayong mag-alala mga kapatid dahil sa ang pangako ng ating Panginoon. Ito po ay hindi napapako, kundi ito po ay nangyayari. Ang ating Panginoon hindi basta nangangako, ginagawa po niya yung kanyang pinangako. Sabi ni Dwight L. Moody, isa pong writer at saka isang magaling na tagapagsalita, God never made a promise that was too good to be true. Pag sinabi po nating too good to be true, iniisip natin, ano ba yan? Too good, hindi yan totoo. Parang hindi naman yan mangyayari. Parang imposible na mangyayari. Ang sabi ni Dwight L. Moody, wala daw na sinabi ang ating Panginoon na pangako. Kailanman daw po, hindi gumawa ang ating Panginoon ng pangako na parang too good to be true, na hindi mangyayari sapagkat ang ating Panginoon kapag siya po ay nangako, ito po ay nangyayari. Yan. So sabi naman ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Minsan hindi po natin alam kung ano mangyari. Sino nga ba nakakaalam ng mangyayari sa kinabukasan? Kayo po ba? Alam nyo ba kung kailan darating yung himinimithin ninyo? Minsan tayo ay bumibili sa mga online store, no? At nakalagay doon sa online store, sinasabi niya na, kaya ito ay di-deliver 1 week from now or 3 days from now. Nakakasiguro ba kayo na ganong oras talaga mangyayari? May mga time na nalilate sila ng mga delivery, no? Minsan nangako sila na gano'n ang mangyayari. Pero hindi natin alam kung ano yung mga future natin. Pero ang sabi dito ni Corrie ten Boom, huwag daw po tayong magtiwala sa isang hindi kilalang hinaharap, no? Pero magtiwala tayo sa kilalang Diyos. Dahil kilala natin ang ating Panginoon na lahat ng kanyang sinasabi ay nangyayari, magtiwala po tayo sa Kanya. Kaya yung ating pong unang puntos, hold on to God's promises. Okay? Ang sunod ay O. Obey God's word. No? Sundin po natin ang salita ng ating Panginoon. Yan, ang pananampalataya po mga kapatid ay ipinapakita hindi lamang sa paniniwala, kundi sa pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos. Kahit na ang mga sitwasyon ay tila napakabigat. No? Huwag po tayong magtiwala sa sarili natin. Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manampalataya sa Kanya. Maniwala tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po pag sinabing, sige, okay, love kita, okay. No? Pero, paano mo mapapatunayan na mahal mo yung isang tao? Mapapatunayan mo yung pagmamahal mo sa isang tao, mapapatunayan mo yung pagmamahal mo sa ating Panginoong Diyos kung ikaw ay sumusunod sa salita ng ating Panginoon. So napaka-importante na ipakita natin yung pananampalataya natin, i-demonstrate natin yung ating pong faith sa magitan ng pagsunod
sa mga tagubilin ng ating Panginoong Diyos. Sa Joshua 1:8, ito po naman ang sabi, "Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it." No, itago daw po natin mga kapatid. Ilagay natin ang mga salita ng ating Panginoon sa ating pong mga labi, no? At sa araw at gabi, ating pong pagnilay-nilayan yung salita ng ating Panginoon. At ito po ay ingatan po natin sa ating pong mga puso kung ano yung mga nakasulat doon. At ito po mga kapatid ay isa sa mga dapat nating gawin. Obeying God's words. Yan. Be careful po tayo mga kapatid na ating pong sundin ang mga bagay na ito. Sa John 14:15, "If you love me," ang sabi dito, "keep my commandments." No? Paano daw po natin mapapakita na mahal natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang pong mga utos? Actually, yung sinabi po sa atin na mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, it is the summary of the 10 Commandments. No? Binabanggit doon na merong bagong utos ang ating Panginoon. Actually, hindi po ito bago. Ito po ay summary ng utos ng ating Panginoon na 10 Commandments. Bakit? Yung first 4 Commandments, ito po ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Yung first 4, doon mo may papakita kung mahal mo ang Diyos. Kung paano po natin mahalin ang Diyos. Yung sunod na 6th commandment, ito naman ay nagpapakita kung paano mo mamahalin ang iyong kapwa-tao. So, under this law, love the Lord your God with all your heart and love others like you love yourself. Okay? So, yan po mga kapatid. John 14:15, nagsasabi po dito, "Kung iniibig nyo ako, tutuparin nyo ang inyong mga utos." Tingnan niyo po how selfless ang ating Panginoon doon sa 10 Commandments. 4 commandments lang ang nagtuturo at nagtuturo na mahalin natin ang ating Panginoon. Kung paano natin mamahalin siya. Yung 6 commandments ay paano mamahalin ang kapwa. No? Hindi lang po pala yun mga kapatid, yung 10 commandments, hindi yun focus para mahalin lang natin ang Diyos. Dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, nais niya na maranasan po natin, masanay din tayo na umibig na katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Si Martin Luther, ito po ang sabi niya, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Ang pananampalataya daw po mga kapatid ay gumagawa ng unang hakbang. Kahit hindi po daw natin nakikita yung buong hagdan. Yan po ang pananampalataya. Tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon kahit sa hindi natin alam yung future because we know that God will be there waiting for us. Ang ating Panginoon nandito kasama po natin. Ang ating Panginoon nandyan din, makakasama rin natin sa ating pong future. Napaka-importante na tayo ay sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. Obey and keep the commandments of God. Obey the words of God. Now, faith is obedience. Sabi dito ni Charles Spurgeon, faith and obedience are bound up in the same bundle. He that obeys God trusts God. He that trusts God obeys God. Okay? So napakaganda po mga kapatid na binabanggit ni Charles. Ang pananampalataya po mga kapatid ay pagsunod. At pananampalataya at pagsunod, ito po ay pinagsama sa isang bigkis. Okay? Sino daw po yung sumusunod? Siya po ay nagtitiwala sa Diyos. At ang nagtitiwala naman sa Diyos ay sumusunod sa Diyos. No, hindi po natin pwede sabihin na, Lord, I trust you, pero hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. So, hindi po totoo yun, mga kapatid. Dahil ito ay isang bundle, yung faith and obedience, sabi ni Charles Spurgeon.
At ito po mga kapatid, yung pangatlo, yung P, no? Pray with confidence. Manalangin daw po tayo na may pagtitiwala, no? Lalong lumalakas po ang pananampalataya kapag tayo po ay ipinagkakatiwala natin ang ating mga takot, yung kawalan ng katiyakan sa Diyos sa pananalangin na nagtitiwala na siya ay nakikinig at sumasagot sa ating pong mga pananalangin in His perfect time. No? Kaya nga po mga kapatid, kailangan tayo ay magkaroon ng confidence. Kailangan tayo ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay nagtiwala, nangyayari po mga kapatid. Ang mga nangyayari ay yung mga dapat mangyari sapagkat ang pangako ng ating Panginoon, lubos na ito ay mangyayari sa buhay po natin. Sa Philippians 4, 6, and 7, binabanggit po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. No? Napakaganda po mga kapatid. No? Tayo daw po ay manalangin. At sa ating pong mga pananalangin, tayo po ay maglagak ng ating pong mga request sa ating Panginoon. Pero binabanggit po muna dito sa una, ay huwag daw po tayong mabalisa sa anumang bagay. Ano ba yung mga inyong nakikita at naririnig o nababasa sa mga nangyayari dito sa mundo mga kapatid, no? Sabi daw po dito ay sabi sa Pilipos, ay wag po tayong mabalisa sa anumang bagay. So whatever happens, wag po tayong mag-alala. Pero hindi lang naman sinabi doon na basta wag ka mag-alala at wala ka nang gagawin. Nakaupo ka na lang dyan at ikaw ay maghihintay na lang kung ano yung mangyayari. Ano po yung sabi dito mga kapatid? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Ayun pala mga kapatid, hindi lang po pala tayo basta-basta nauupo at sasabihin, hindi ako nababalisa. Basta relax lang ako. Ang sabi po pala dito mga kapatid, ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, tayo daw po ay manalangin. Hindi lang basta manalangin, tayo daw po ay magsumamo, no, sa ating Panginoon. Tayo daw, sa English, napakaganda ng word na ginamit dito. But in every situation, by prayer and petition, hindi lang humiling sa ating Panginoon, kundi pinanggit pa dito na tayo ay magpasalamat with thanksgiving. Now, kailan po ba kayo nagpapasalamat? May time na nagpapasalamat tayo kapag tayo po ay nakatanggap ng maganda, mga regalo, yan. Kapag tayo ay maganda yung buhay natin, yan, nagpapasalamat tayo. Pero kapag hindi maganda yung nangyari sa buhay, ay hindi na tayo nagpapasalamat, no? Binabanggit po sa atin na tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin sa ating Panginoong Diyos with thanksgiving. Present your request to God. No? Ang atin daw pong mga request, iharap daw po natin sa ating Panginoon, ang ating pong mga kahilingan. Napaka-importante mga kapatid na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Sa 1 John 5:14 and 15, ito po ang sabi, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Napakaganda po mga kapatid. Sa atin daw pong pagtitiwala, no? Sa paglapit natin sa ating Panginoon, kung tayo daw po ay humingi ng anumang bagay, ano daw bagay na hiningi sa kanyang kalooban, in His will, yung kalooban nito ng ating Panginoon, tayo daw po ay dinirinig niya. Ito ay isang pangako na dapat natin panghawakan. Isulat niyo po mga kapatid, kung kayo ay may kahilingan sa ating Panginoon, kung kayo ay may mga prayer requests, kung kayo ay may mga problemang hinaharap,
Ito na yung pangako sa inyo ng ating Panginoon. 1 John 5:14 and 15. Ito ang ating pagtitiwala sa paglapit sa Diyos, na kung tayo ay humingi ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid. Lagi nating i-review itong mga text na ito. Para kung meron tayong mga problema sa atin, basahin po natin ito o i-memorize po natin ito. At tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon na nananalangin. Dahil sinabi niya na kapag tayo ay humiling na ng anumang bagay sa kanya pong kalooban, ay dinirinig niya po tayo. Si Kathleen Corres, isa po sa mga writers dito rin, ay nagsabi, prayer is not asking for what you think you want, but asking to be changed in the way you can't imagine. Napakaganda po, no? Kapag tayo daw po ay nananalangin, hindi tayo humihingi kung ano sa tingin natin o ang gusto natin. Ngunit humihiling tayo na baguhin, no, ang ating pong mga puso sa paraan na hindi po natin naiisip. Alam nyo, tayo ay sabi doon sa isang nagtuturo, isang teacher ng piano, practice makes perfect, no? Pero minsan po mga kapatid, minsan nakakainggit, no? May mga bata o may mga pianist na kahit konti lang yung practice, ang galing agad. Meron naman talaga na isang araw ng pagpa-practice, 2 araw ng pagpa-practice, hindi pa rin masaulo, no? Ito po ay unimaginable minsan. At ganyan din sa mga schools, for example. Meron talagang mga estudyante na mataas ang grade, no? Sila po ay talented or gifted, no? Na kahit hindi sila mag-ubos, ng kilay, kahit laro lang sila ng laro, isang beses nilang babasa, ay naaalala na nila yun. No? Hindi na nila nakakalimutan. Pero kapag tayo daw po humiling sa ating Panginoon, may mga imposible na nangyayari sa buhay natin. Nangyayari dahil sa nagtitiwala tayo at nananalangin tayo sa ating Panginoon. Napaganda ng sinabi ni Kathleen Norris dito. Prayer is not asking for what you think you want, but asking to be changed in ways you can't imagine. Meron pala tayong hinihiling mga kapatid, mas maganda yung iniisip ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya ito po ay pagtuunan natin ng pansin. Prayer is the key in the hand of faith that unlocks heaven's storehouse. Ito naman ang sabi ni Ellen White. No, ang panalangin po mga kapatid, ito po yung susi, no, ng pananampalataya na nagbubukas ng kamalig ng langit. Binubuksan nito, mga kaibigan, ang storehouse ng langit kung saan nandun nakalagay ang mga biyaya ng ating Panginoon. So ang binabanggit dito, P, pray with confidence. At yung pinakahuli, no, yung E sa ating pong hope, endure with trust. Magtiis daw po tayo na merong pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang pananampalataya po mga kapatid ay nangangailangan ng tiyaga. No? Sa panahon lalo na tayo po ay nahihirapan. So kailangan tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na siya po yung gumagawa para sa ating ikabubuti. No? Kahit hindi po natin nakikita kung ano yung mga resulta, yung mga agarang resulta ng mga bagay na ito. No? Sa James 1:2-4, ito po yung sinabi, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Mga kapatid, no, sabi mga kaibigan, isaalang-alang daw po natin yung kagalakan po natin. Dahil sa tuwing tayo ay haharap sa iba't ibang mga pagsubok, sapagkat alam po natin na ang pagsubok, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng pananampalataya. No? At ito po, ang bunga po nito ay pagtitiyaga.
Kaya nga, focus tayo na tayo ay magtalaga ng ating pong mga sarili sa ating Panginoon. Sa Romans 8:28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." No? Ang Panginoon, mga kapatid, nalalaman po natin talaga na sa lahat ng mga bagay, yung gumagawa ang ating Panginoong Diyos para sa ikabubuti, no, ng mga umiibig sa Kanya, na sa ikabubuti ng mga nagtitiwala sa Kanya. Dahil tayo ay tinawag ng ating Panginoon para sa Kanyang layunin. Si Max Lucado, ito po ang sabi niya, "Faith is not the absence of trouble, but the confidence that God is with us in the midst of it." Ang pananampalataya po, mga kapatid, hindi ito ang kawalan ng problema, kundi ang pagtitiwala na ang Diyos ay kasama natin sa gitna ng mga problemang ating kinakaharap. Si Billy Graham, ito naman ang sabi niya, "He gives power to the weak and strength to the powerless." No? Binibigyan po ng ating Panginoon ng kapangyarihan ang mga mahina at binibigyan niya ng kalakasan yung mga walang kapangyarihan. No? Yan ang sabi ni Billy Graham. Kaya naman, mga kapatid, tandaan po natin yung hope. No? Kung kayo man ay nagkakaroon ng problema sa inyong buhay, kung kayo man ay nakakaisip ng kabiguan, kayo ay humaharap sa krisis sa inyong buhay, ano daw po yung ating pong gagawin? H, hold on to God's promises. O, obey God's word. P, pray with confidence. And E, endure with trust. Mga kapatid, ikaw ba ay humaharap sa mga karanasan, ng mga krisis sa iyong buhay? Sa panahon ng krisis, ang pananampalataya ay mahalaga upang mataig natin ang takot at kawalan ng katiyakan. Ang dapat nating gawin ay panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Sundin ang kanyang mga salita sa bawat oras. Tayo po ay manalangin palagi na may pananalig at magtiis ng may pagtitiwala. Ano man ang krisis kaya na iyong hinaharap ngayon, tinatawag ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya ng lubusan. Manghawak tayo doon sa Kanyang mga pangako. Lumakad tayo ng may pagsunod at manalangin ng may hindi natitinag na pananampalataya. At ang Kanyang lakas ay magdadala sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Maraming salamat po, mga kapatid, sa mga pangakong aming narinig. Kung kami man ay humaharap sa mga krisis sa aming pong buhay, samahan po kami. Hawakan po kami at kayo nawa po, Panginoon, ang siyang patuloy na magpalakas sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So muli po bukas, akin po kayo inaanyayahan na magsama-sama po tayo upang mag-aral muli ng salita ng ating Panginoon dito sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. God bless po sa inyong lahat.